Si Jerry Paul at ang manok na may third eye. Sa baryo ng Santa Lucia, kilalang kilala si Jerry Paul, ang pinakabatang sabongero sa lugar. Hindi dahil champion siya, kundi dahil kahit kailan, hindi pa siya nanalo. Oo, kahit isang beses, wala. Kahit tagilid na ang kalaban, mananalo pa rin ng split second ang kabilang manok. Isang beses nga, habang tumatalon ang kalaban papunta sa manok ni Jerry Paul, na-attack sa puso ang manok niya. Talong-talo. Pero hindi sumusuko si Jerry Paul. Swertihan lang yan. Ang palagi niyang sinasabi, kahit obvious nang malas siya sa subong gaya ng ulan sa kasal. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke, may nadaanan siyang matandang babae na may tindang mga itlog ng manok sa kariton. Batid ng matandang babae, Jerry Paul, gusto mo ba ng espesyal na itlog? Galing to sa manok na may third eye. Ang wika ni Jerry Paul, abay anong third eye, yung pang ghost hunting. Matandang babae, oo. Pag napisa yan, makakakita yang manok ng mangyayari sa laban. Alam niya kung kailan aatake, at kailan tatakbo. Parang may CCTV sa utak. Napanganga si Jerry Paul. Yan na ang magtatanggal ng malas ko. Binili niya ang itlog, pinapisa, at pagkalipas ng ilang linggo, lumabas ang manok na may kakaibang hitsura, may buhok sa noo, parang bangs, at parang laging nakatitig sa kawalan. Pinangalanan niya itong Third Eye Brown Red. Ang unang laban. Dinala ni Jerry Paul si Third Eye Brown Red sa sabungan. Lahat nagulat, ba't parang emo yung manok ni Jerry Paul? Baka psychic yan, o. Pag natalo pa yan, ipalibing nyo na si Jerry Paul sa tabi ng manok. Nagsimula ang laban. Kalaban niya, si Mang Kanor na may panabong na tinatawag na, talisay na walang pawis, dahil never pa rin talo. Bago pa magkatukaan ng mga manok, biglang umatras si Third Eye Brown Red. Tumalikod. Tumayo sa sulok. Sigawan ng mga tao. Abay na duwag. Bili-bili pa ng itlog, duwag pala. Pero biglang, bang! Tumilapon si Talisay na walang pawis. Inatake siya ng hikab. Literal na inatake ng hikab kasi ang may-ari ay nakatulog at natapakan ang ring. Natamba sa manok niya. Si Third Eye Brown Red, panalo. Lahat na panganga. Sunod-sunod ang tagumpay. Simula noon, panalo ng panalo si Jerry Paul. Bago magsimula ang laban, palaging may kakaibang ginagawa si Brown Red. Minsang nagmeditate habang umiikot, isang beses naglaro ng jackstone. May isang laban, umupo lang at tumitig sa kalaban, nabulag ang kalaban sa takot. O baka napasukan ng langaw. Nagkapera si Jerry Paul. Nagkaroon ng bagong motorsiklo pero walang lisensya. Binilhan ng shade si Brown Red. At nagpagawa ng sabungan sa likod ng bahay, may aircon pa. Pero isa lang ang pwede pumasok, si Brown Red lang. Ang final fight. Isang araw, lumapit si Mang Kanor, yung dating natalo. Sabi ni Mang Kanor, Jerry Paul, gusto ko ng rematch. Pero ngayon, hindi manok ang kalaban mo, kundi psychic rooster ko rin. Lumabas si Alimbayugan na panot, isang manok na may crystal ball sa tuka. Grabe, parang Harry Potter meet chicken inasal. Nagharap ang dalawang manok, tahimik ang sabungan. Third Eye Brown Red versus Alimbayugan na panot. Biglang tumitig si Brown Red sa kalaban. Tumingin sa itaas, tumingin kay Jerry Paul, tumingin sa lupa, at biglang nagsalita. Nagsalita si Third Eye Brown Red, Jerry Paul, ayoko na. Gusto kong maging motivational speaker. Nagulat ang lahat, nagsalita yung manok, yan na, end of days na to. Umalis si Brown Red sa sabungan. Bitbit ang sarili niyang chalkboard at nagsimulang magturo ng power of positivity sa mga sisiw sa barangay. Epilogo, si Jerry Paul. Bumalik sa dating buhay, talo ulit. Pero masaya, kasi sabi niya, hindi naman laging panalo sa sabang ang importante. Minsan, ang tunay na panalo ay yung makahanap ka ng manok na mas may direksyon sa buhay kesa sayo, wakas.